Kampihin man ako at laitin ng buong mundo. Lahat ng pagsisikap gagawin ko upang magtagumpay sa buhay. Tagumpay na hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat. Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating dulang. Mr. Romantiko. Oh, bakit ka napabuntong hininga ng malalim, Saldi? Hanggang ngayon, Mercy, walang resulta sa paghahanap ng private detective kay Joel. Kaya nga submit po tayo sa schedule na ibinigay sa atin ng istasyon ng radyo at telebisyon para makapanawagan. Oo. Maglalaan tayo ng oras para makapanawagan. Sa mga kilalang programa tayo mananawagan. Kaya malamang makarating na kay Joel ang paghahanap natin sa kanya. Binaisip pa akong isang paraan para malaman natin ang kanyang kinaroroonan. Anong... Pagbibigay ako ng gantimpala na sino mang makapagtuturo sa atin sa kinaroroonan ni Joel. Juan, tingnan mo, nakakatuwa yung mag-anak na namamasyal sa di kalayuan dito sa atin. Nakakatuwa yung anak nila. Darating ang araw, makapag namasyal tayo rito sa park. May mga anak na rin tayo, Pia. Oh, bakit ka napangiti? Anak na pinag-uusapan natin. Hindi pa nga tayo nakakasal. Darating din tayo dyan. Ilang buwan na tayo. Pakakasal tayo, Pia. Kailan bang plano mo? Kapag natapos ng liver transplant kay Itay. Kailan kaya yun? Yan ang hindi pa natin alam. Dahil hanggang ngayon, wala pang linaw kung kailan magkakaroon ng liver donor para kay Itay. Sabi mo may request ka na para sa kanya. Oo nga. Pero maraming may karamdamang tulad ng sa kanya ang nangangailangan ng liver transplant. Kaya nasa waiting list pa ang request ko para kay Itay. Paano yan, Juan? Baka naman kung kailan magkaroon na ng donor para sa Itay birth mo, huli na ang lahat para sa kanya. Itay? Inay? Dalila! Mano po, Itay? Ay, pasok ka. Ang inay po? Wala siya. Nasaan po? Uy, basta naman wala rito sa bahay ang inay mo. Alam mo na kung nasan siya. Ay, hindi pa rin po tumitigil ang inay sa kanyang bisyo? Ano pa nga ba? Kulang ang araw sa inay mo kapag hindi siya nakapagsugal. Pati po kayo, Itay. Hindi ako nagsusugal. Hanggang ngayon, umiinom pa rin kayo ng alak. Kahit may sakit na kayo. Hindi. Itay, hindi po kayo makapagkakaila. Kaya matagal bago kayo nakapagbukas ng pinto. Dahil umiinom na naman kayo. Kahit hindi po kayo umamin. Amoy alak po ang hininga nyo. Juan. Itay, malubha po ang sakit nyo. Kaya ginagawa ko po ang lahat para magamot kayo. Para maisalba ang buhay nyo. Pero kahit ano pong pagmamalasakit, kahit ano pong pagsisikap ang gawin ko para matulungan kayo, mababaliwala po ang lahat kung kayo po mismo ang tumatangging gumaling.
Dahil po dyan sa pagkagumo nyo sa bisyo nyo. Dahil sa pagiging sugapa nyo sa alak. Aling Norma? Uy, Pia! Sakto, nagkasalubong tayo. Bakit po? Kasi alam mo ba, bilib ako sa'yo. Marunong ka. Mahusay kang pumili ng magiging boyfriend. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagtapat sa akin si Juan na kayo na. Totoo po yun. Natural lang na umamin ka at magmalaki. Dahil profesional ang nabulag mo. Doktor. Aling Norma. Naka-jackpot ka. Daig mo pang tumama sa loto. Sino mag-aakala na ang gaya mong taga-squatter na nagbebenta ng basahan dati makakabingwit na isang doktor? O hindi ba? Sige po, maiwan ko na po kayo. Teka. Kinakausap pa kita, ha? Tatalikuran mo na ako? Papasok na po kasi ako sa trabaho ko. Mas importante pa ba sa'yo ang trabaho mo kaysa sa akin na magiging biyanan mo? Sige! Bastusin mo ako! Baka gusto mong ilaglag kita sa anak ko. Sabihin ko lang kay Juan na binabastos mo ako. Ewan ko lang kung di ka pulutin sa kangkungan. Ano? Alam mo kung saan naroon ang anak ko si Joel? Oo, Mrs. Crisostomo. Kaya tumawag ako sa inyo. Saan? Saan naroon ang anak ko? Ay, papalam ko sa inyo. Pero, sa lagay ho ba? Ganun na lamang. Alam ko ang gusto mo sabihin. Nabasa ko ang premyong inilagay ninyo sa dyaryo para sa mga pagtuturo sa inyo na kinaroroonan ng anak ninyong matagal nang nawawala. Ibibigay namin yon. Ipadala nyo sa akin sa money transfer. Sabihin mo muna kung nasaan ang anak ko. Hindi ho. Ibigay nyo muna sa akin ang pera bago ko ipaalam sa inyo ang nalalaman ko tungkol sa anak ninyo. Paano kapag naibigay ko sa iyo ang pera, mawala ka na lamang bigla? Paano naman kung naipaalam ko na sa inyo kinaroroonan ng anak ninyo pero hindi nyo ako bibigyan ng pera? Magtiwala ka sa akin. Ako ang pagkatiwalaan ninyo. Totoo akong kausap. Lalo naman ho ako. Pero nagsisiguro lang ho ako. Kung hindi ninyo ako bibigyan ng pera, malabo nyo nang malaman kung nasaan ang nawawala ninyong anak. Oh my God. Sige. Hintayin mo ang tawag ko. Mag-uusap muna kami ng asawa ko. Bakit ka pa niniwala sa tumawag sa iyo sa telepono? Saldi, sigurista lamang daw siya. Kaya gusto niyang bigyan muna natin siya ng pera bago niya sabihin sa atin kung nasaan si Joel. Hindi mo siya lubos na kilala, Mercy. Hindi mo pa siya nakikita. Mahirap magtiwala sa ganyang tao. Magpakasakali tayo. Hindi. Saldi. Ang bawat sentimong nasa atin ay galing sa dugo at pawis ng ating mga negosyo. Pag-ingatan natin yun. Huwag tayong magpaloko sa kahit sino. Paano kung totoo yung sinasabi ng kausap ko? Mercy. Ano ba ang pipiliin mo? Ang magbakasakali tayo? Ang maloko? O habang buhay na lamang nating hindi makita ang anak nating si Joel? Juan, narito ka pala sa squatters area. Kanina pa ako narito, Pia. Hindi ko alam na paparito ka. Hindi ko na ipinaalam sa'yo kasi hindi naman ako magtatagal rito. Mabuti inaabot kita dito pagkatapos ng trabaho ko. Paalis na rin ako. Ano ba ginawa mo dito? Kinausap ko lang ang ilang taga rito. Yung ibang mga dating kakilala ko. Nagtanong ako sa kanila na baka may kakilala silang may taning na ang buhay na maaaring makatulong kay Itay Bert. Inihahanap mo ng donor ng liver ang Itay Bert mo? Oo. Kasi mahirap kung umasa at maghintay na lang ako sa request ko ng donor. Sa dami ng mga nakapila doon, baka maging huli na ang lahat bago dumating pa ang para kay Itay Bert. Lalo mo kong pinahahanga, Juan. Kailangan kong kumilos para matulungan ko siya. Pursigido kang matulungan si Mang Bert. Mailigtas ang buhay niya. Tungkulin ko yon. Sinumpaan ko ang makatulong na mapabuti ang buhay at kalusugan ng kapwa ko. Sa kabila ng mga ginawa sa iyo noon,
ng Itay Bert mo? Oh, Doc. Wala kaming makakuha na ng donor eh. Walang gustong mag-donate. Pero ang sinasabi sa amin sa iyo, Doc, sa dami ng atraso sa iyo ni Mang Bert, huwag niyo na siyang tulungan, di ba pare? Dapat pabayaan na niya ang taong nagmalupit sa kanya ng mahabang panahon. Juan. O, diba? Pia, hindi ko magagawang pabayaan ng Itay Bert ko. Kahit sinong nasa peligro ang buhay, naging mabuti o naging masama sa akin, tutulungan ko. Walang karapatang magpabaya kanino man. Ang gaya kong doktor. Ano, Juan? Meron ka nang nakuhang magdodonate ng atay sa Itay Bert mo? Opo, Inay. Napakiusapan ko po yung isang namatayan. Kapalit po ng pagsagot ko sa burol at pagpapalibing sa yumao niyang asawa. Kaya pwede na pong maoperahan si Itay sa lalong madaling panahon. Sinong mag-oopera sa kanya? Ako po. Ikaw? Inay, isa akong surgeon. Basta, magdasal po tayo, Inay. Para maging matagumpay po ang gagawin kong operasyon kay Itay. Magdasal? Opo, Inay. Dahil ang dasal po ang tanging pinakamabisang gamot sa kahit anong malubhang karamdaman. Scalpel. Ito po, Dr. Crisostomo. Malapit nang matapos ang liver transplant. Doc? Nurse? Ang respiratory monitor po. Ang oximeter sa pasyente. Huminto na sa pagtibok ang pulso ng pasyente. Hindi na siya humihinga. Aling Norma? Ikaw pala, Pia. Katatapos lang po ng oras ko sa tindahan. Kaya ngayon lang ako nakaparito ng ospital. Naupo ka. Kayo na po. Kanina pa ako nakaupo rito sa labas ng operating room. Kumusta na po si Mang Bert? Hindi pa yata tapos ang operasyon sa kanya. Kasi hindi pa lumalabas sa operating room si Juan. Magdasal po kaya muna tayo sa chapel ng hospital. Ikaw na lang ang magdasal kung gusto mo. Para po siguradong makaligtas ang asawa ninyo. Siniguro ni Juan na alam niya ang gagawin niya. At ang salita niya ang panghahawakan ko. Diyos lang po ang nakakaalam kung magiging matagumpay o hindi ang operasyon kay Mang Bert. Pinaasa ako ni Juan na ililigtas niya ang asawa ko. Aling Norma. Kapag hindi nakaligtas si Bert, si Juan ang sisisihin ko. Si Juan! Inay, magpasalamat po tayo sa Diyos. Anong ibig mo sabihin? Bago po ako lumabas ng operating room, stable na po ang kalagayan ng Itay. Ligtas na po siya. Tagumpay ang isinagawa mo operasyon, Juan. Oo, Pia. Salamat sa Diyos. Ay, mabuti naman. Pero kinabahan po ako. Habang ongoing ang operasyon ni Itay, tumigil po ang kanyang paghinga. Tumigil sa paghinga ang Itay Bert mo? Oo, Pia. Dahil sa hypoxia. Hypoxia? Ano yun? Epekto po yun ng low oxygen capacity ng oxygen tank na mabilis ko pong nai-adjust. Kaya nagbalik po sa normal ang paghinga ni Itay hanggang sa matapos ko po ang operasyon sa kanya. Ay, salamat. Isa ka talagang mahusay na Dr. Juan. Pia, sa Diyos tayo magpasalamat. Nagtagumpay ang sinagawa kong operasyon kay Itay sa tulong ng Panginoong Diyos. Bert, kumusta na pakiramdam mo? Medyo nangihina pa ako, Norma. Pero hindi na ako nahihirapan gaya ng dati. Sabi nga ni Juan, maaari ka na magpagaling dito sa bahay. Kaya pinalabas ka na sa ospital. Malaki na gastos ni Juan sa pagkaka-ospital ko. Sa operasyon ko. Dapat lang niyang gawin yun. Sa laki ng utang na loob niya sa atin. Nakukonsensya ako. Sa kabila na naging kalupitan ko kay Juan nung araw,
sa napakaraming sakit ng katawan at kalooban na ipinalasap ko sa kanya, tinulungan pa rin niya ako. Iniligtas pa rin niya ang buhay ko. Bart, hindi ko akalain ang taong nagawan ko ng napakaraming kamalian at kasalanan. Ang taong nang mabilang ko ako'y pinagbalakan ko pa ng masama at tinangka ko pa mapatay. Siya pa ang magmamalasakit, tutulong at magliligtas sa akin sa tiyak na kamatayan. Tigilan mo na nga ang kakornihan mo. Hindi bagay sa'yo magdrama. Napakabuting tao ni Juan, Norma. Napakadakila. Lalakad na ako. At baka malasin pa ako sa sugalan dahil sa kakornihan mo. Ewan ko sa'yo. Hindi ba pinakiusapan ka rin ni Juan? Natigilan mo na ang pagsusugal. Sino ba siya para sundin ko? Hindi ko mo natulungan kanya. Magiging sunod-sunuran na ako sa kanya. Norma... Ako ang nakakaalam ng dapat kong gawin. Walang sino mang maaaring magdikta sa akin. Ang inaalala lang ni Juan at inaalala ko rin, baka dahil sa madalas mong pagsusugal magkasakit ka. Juan, salamat. Utang ko sa iyo ang aking pangalawang buhay. Itay, sa Diyos po tayo higit na magpasalamat. Dahil sa kabutihan mo, namulat ako sa aking mga pagkakamali. Patawarin mo sana ako sa mga naging kamalian at kasalanan ko sa iyo. Matagal ko na po kayong napatawad. Kalimutan na po natin ang nakaraan. Salamat. Salamat din po, Itay. Nagpapasalamat ka sa akin? Opo. Dahil ang mga natikman ko pong hirap noon ay isa sa mga naging inspirasyon ko para magkaroon ng labis na dedikasyon, pagsisikap at tiyagang matupad ang pangarap kong maging doktor. Kaya utang ko rin po sa inyo ang aking naging tagumpay. Anong sabi mo, Juan? Pakakasal na kayo ni Pia? Kung papayag po kayo, Mami, Daddy. Walang dahilan para hindi kami sumang-ayon ng mami mo na mag-asawa ka na, Juan. Nasa hustong gulang ka na. Mami? Wala ka nga namang aalalahanin sa akin, Juan. Natutuwa ako na lalagay ka na sa tahimik. Magkakaroon ka na ng sarili mong pamilya. Kahit po pagkatapos ng kasal namin ni Pia, magsasarili na po kami. Oh, bakit pa kayo bubukod, Juan? Welcome naman kayo ng mapapangasawa mo dito sa ating bahay. Daddy, mabuti na po yung magsarili kami para matuto po kami sa buhay. Well, kayong bahala. Kung ano man ang desisyon mo, igagalang namin, Juan. Gusto ko lang malaman mo na. Na ano po, Mami? Ang pagdating mo sa amin ng daddy mo, ang isa sa pinakamagandang pangyayari sa aming buhay. Sa wakas, Pia, nakakasal na tayo. Juan, kung natupad mo ang pangarap mong maging doktor, natupad din ang pangarap ko na mapakasal sa lalaking gusto kong makasama sa habang buhay. Ang maliit na bunggalong ito ang magiging pugad ng ating pagmamahalan. Oo. Dito tayo bubuo ng sarili nating pamilya. Wala na akong mahihiling pa. Ako man. Mahal kita. Mahal na mahal. Mahal rin kita, Pia. Mahal na mahal.
Ang cellphone mo. Sandali ang medical director ng ospital. Hello, sir? Yes, sir. Opo, darating po ako. Sige po, bye. Juan? Pia, may na-aksidente raw na isinugod sa ospital at kailangang maoperahan agad. Ako ang pinakamalapit na surgeon na maaaring mag-asikaso sa pasyente. Hanin mo natin, Juan. Pia, magtiis muna tayo. Magsakripisyo para magampanan ko ang aking sinumpang tungkulin at makapagligtas ako ng buhay. Juan, narito kami ng mami mo. Daddy, paupuin niyo na po si mami sa receiving area. Kinailangang dalhin ko na siya rito dahil hindi bumababa ang lagnat niya kahit nakainom na siya ng gamot. Huwag po kayo mag-alala. Aasikasuhin ko na po siya. Sige. Meron yatang emergency. Stretcher! Dok, biglang na lang pong sumakit ang dibdib ng asawa ko at nag-collapse. Inatake po yata siya ng sakit sa puso. Dati na po siyang na-stroke po nung nakarang taon. Sige po, ako na pong bahala sa misis niyo. Daddy. Salamat po. Naiintindihan namin ang mami mo. Emergency po itong dumating na pasyente. Sige anak, unahin mo munang asikasuhin ang pasyente na nangangailangan ng agaran mong atensyon. Saka na yung mami mo. Pia, sa halip na maghinanakit, humanga ako kay Juan. Humanga po kayo sa kanya, Mami, na mas inuna po niyang inasikasong ibang pasyente kaysa sa inyo? Oo. Dahil si Juan ang klase ng doktor na hindi tumitingin sa kung sino ang dapat niyang unahing gamutin, kundi kung sinong higit na mas nangangailangan ng kanyang atensyon. Lalo pa at buhay ang nasa peligro. At naiintindihan ko siya roon. Ewan ko po, Mami. Ewan mo? Hindi ko po alam kung may intindihan ko sa Juan. Dahil sa ilang pagkakataon po, pinatunayan niya sa akin na mas mahalaga sa kanyang pagtupad sa kanyang trabaho bilang doktor kaysa sa tungkulin niya sa akin bilang asawa niya. Pia, nagkakaproblema ba kayo ni Juan? Mami, mabait po si Juan. Napakabait po niya. Pero sa ginagawa po niyang higit na pagpapahalaga sa kanyang trabaho at isinaisang tabi niya ang kapakanan at pangangailangan ko na sarili niyang asawa. Nakapaghinanakit po. Nakakasama po ng loob. Ano? Norma? Sumasakit ang tiyan mo? Madalas, Bert. Madalas? Oo. Hindi ko lang pinapansin dahil nawawala din naman. Pero habang nagtatagal, dumadalas ang pagsumpong ng sakit at tumitindi ang kirot. Ano yan? Kinukuha mo sa bulsa mo? Tableta para sa sakit ng tiyan. Sino doktor ang nagreseta niya sa'yo? Wala. Uy, ba't kayo inom niya? Ito raw ang iniinom ng mga kasugal ko kapag sumasakit ng tiyan nila. Norma, hindi ba binilin sa atin ni Juan? Huwag tayong basta-basta iinom ng gamot na hindi inireseta ng doktor. Huwag tayong magse-self-medication. Naniwala ka naman doon. Ba't hindi ako maniniwala kay Juan? Doktor siya. Wala akong panahong magpa-doktor. Isa pa, maaabala lang ang pagsusugal ko. Oh. Kaya lalakad na ako. Magsusugal ka kahit sumasakit ang tiyan mo? Mawawala din to mamaya. Kaysa magsugal ka, magpa-doktor ka. Baka kung mapano ka sa sakit ng tiyan mo. Norma! Norma! Ito po, Mami. Maintenance medicine po para sa inyo ni Daddy. May kasama na po mga vitamins. Ang dami naman ito, Juan. Para sa 2 hanggang 3 buwan na po yan.
Nag-abala ka pang magdala nito rito sa bahay. Okay lang po, Daddy. Dito rin naman po ang way ko papuntang ospital. Kaya idinaan ko na po yan. Makakabili naman kami ng mga ito. Alam ko po. Pero hayaan nyo na po ako, Daddy. Kasiyahan ko na po makapagbigay sa inyo ng kahit ano. Maraming salamat, Juan. Salamat, anak. Mami. Ganyan talaga ang mami mo. Kapag nasosobrahan sa tuwa, napapaluha. Natutuwa talaga ako. At nagpapasalamat sa Diyos, Juan. Dahil binigyan niya kami ng daddy mo ng isang anak na katulad mo. Na labis na nagmamalasakit at nag-aasikaso sa amin ng daddy mo. Mami, ako po ang higit na nagpapasalamat sa Diyos. Dahil binigyan niya po ako ng mga magulang na gaya niyo ni Daddy. Dahil po sa inyo, naabot ko ang katuparan ng aking mga pangarap. Kahit buhay ko po, kulang pang sukli sa lahat ng mga kabutihan at pagmamahal niyo sa akin. Huwag ka lamang magbabago, anak. Sapat na sa amin yun. Hindi po, Daddy. Habang buhay po akong tatanaw ng utang na loob sa inyo ni Mami. Habang buhay po. Ano ba naman tong mga laman ng kahong dala mo, Juan? Mga gamot at vitamins po, Inay. Para sa inyo po ni Itay. Ay, sana may gamot din dyan para sa sakit ng tiyan, Juan. Sakit po ng tiyan, Itay? Oo. Madalas sumakit ng tiyan ng inay mo. Dapat po, Inay, masuri kayo sa ospital. Ay, hindi na. Para malaman po ang dahilan ng madalas na pagsakit ng tiyan nyo. At para po maresetahan kayo ng tamang gamot. Maaabala lang ako. Inay, isasabay ko na po kayo papunta sa ospital. Wag na. Para ma-check up po kayo. Abala lang yan. Okay lang po sa akin na asikasuhin ko kayo. Hindi ikaw. Ako ang maaabala kapag nagpa-check up ako sa ospital. May lakad ako. Saan po kayo pupunta? Saan pa mapupunta ang inay mo kundi sa sugalan? Wag lang yan maabala sa pagsusugal kahit anong gamot umiinom yan para mawala yung sakit ng kanyang tiyan Inay, hindi po tama yon. Mali na mag-self-medication ang kahit na sino. Delikado po yun. Oy, wag mo nga akong pangaralan, Juan. Saganda ako ba namang ito? Alam ko ang makabubuti para sa sarili ko. Pero Inay... Nako, wag na tayong magtalo at masasayang lang ang oras ko. Lalakad na ako. Baka malasin pa ako sa sugalan. Masisi ko pa kayo ng itay mo. Nako, paano tayo makakabayad dito sa ospital? Malaki ang dapat nating bayaran kasama ng doctor's fee. Abay, kapag tumagal pa rito sa ospital ang pasyente natin na pwede nang lumabas, lalong lulubo ang babayaran natin dito. Oo. Ay. Natatandaan ko po kayo. Kayo po ang mga kamag-anak ng isa sa mga pasyente ko. Kami nga po, Dr. Crisostomo. Problema po namin yung bayarin dito sa ospital. Wala po kaming alam, Dok, na mapagkunan ng pambayad dito Opo. Huwag po kayong mag-alala. Meron po kayong pwedeng lapitan dito sa ospital na sangay ng pamahalaan. Ang Malasakit Center na makatutulong sa inyo para wala na kayong bayaran dito sa ospital. At bilang tulong ko po naman sa inyo, wala na po kayong iintindihin sa doctor's fee ko. Norma, sumasakit na naman ang tiyan mo pero pupunta ka pa rin sa sugalan. Kailangan. Para makabawi ako sa mga nakaraang pagkatalo ko. Hindi ka na nga umiinom ng tamang gamot, inaabuso mo pa sarili mo. Anong inaabuso ko sarili ko? O di ba? Pag nakatuto ka na sa pagsusugal, nalilipasan ka na ng gutom. Walang almusal, tanghalian, hapunan. Puro pagsusugal na lang ang nasa utak mo. Sa tagal ko nang nagsusugal, ngayon pa ba pakikialaman ng bisyo ko? Ikaw rin ang inaalala ko. Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo. Norma. Ay nako, makalakad na nga at baka malasin pa ako dahil sa'yo. Sige, magsugal ka hanggang gusto mo. Pabayaan mo ng tuloy ang sarili mo. Sa ginagawa mo, para ka nagpakamatay.
Pia, bakit hindi ka pa kumakain? Wala akong gana. Masama bang pakiramdam mo? Hindi. Huwag mo kong pansinin. Kumain ka lang ng kumain. Para makapunta ka na sa ospital. Para magampanan mo na yung mga tungkulin mo bilang doktor. At maasikaso mo na yung mga pasyente mo dahil yun naman talaga laging ginagawa mo eh. Yun ang mahalaga sa'yo, di ba? Parang masama ang loob mo. Bakit? May halaga ba sa'yo? Sumamama ng loob ko? Eh, asawa mo lang naman ako. Wala namang mahalaga sa'yo kundi mga pasyente mo. Ang ibang tao. Pia. Alam mo, wag. Natuwa ako at nagpasalamat na natupad mo ang pangarap mo. Naging isa kang doktor. Natupad ang matagal mo ng hangarin na makatulong sa kapwa mo. Lalo na sa mga mahihirap. Pero dahil ba sa pagiging doktor mo, sa pagtulong mo sa iyong mga pasyente, isa sa isang tabi mo na lang ba ako? Ang kapakanan ko, ang mga pangangailangan ko bilang asawa mo? Hindi naman kita isinasa isang tabi. Isinasa isang tabi mo ako! Pia, huwag kang magalit. Lagi mo inuunang kapakanan ng mga pasyente mo. Madalas hindi kita makasama dahil madalas nasa ospital ka. At kahit narito ko sa bahay, kahit 10 oras na ng gabi, kahit dapat sa akin mo naman ko lang panahon at atensyon mo, iiwan mo ko basta may tawag sa'yo sa ospital. Puro na lang trabaho nasa utak mo. Puro pagdudoktor. Dahil kailangan kong gampanan ang tungkulin ko na mapabuti ang buhay at kalusugan ng kapwa ko. Kahit magtiis ako para sa sarili ko, magsasakripisyo ako. Ako ang isinasakripisyo mo, Juan. Ako ang naaapektuhan. Ang nagtitiis sa ginagawa mo dahil sa pagiging labis na abala mo sa trabaho mo. Dahil sa pagpapabaya mo sa akin. Wala na akong ganang kumain. Hindi na ako makatulog. Hindi na ako mapalagay at wala na akong interes sa mga bagay na dati nagpapasaya sa akin. Parang walang saysay na ang buhay ko. Pia, ang buong akala ko na iintindihan mo ko. Paano kita maiintindihan? Mahusay kang doktor. Mayroon pa baya kang asawa. Wala kang kwentang asawa. Pia, tama na. Tama. Pia. Pia, tama na. Dr. Crisostomo, may problema po yung isa niyong pasyente. Nurse, anong problema? Kailangan ng masalin na nagkadyan ng dugo. Pero wala pa akong available sa blood bank. At wala rin nung kaagad na makapag-donate ng tipo ng kanyang dugo. Aalamin ko kung magkatipo kami ng dugo ng pasyente. Ho? Dr. Crisostomo, ano? Yes, nurse. Ako ang magdodonate ng dugo sa pasyente. Mami. Oh, Juan. Mabuti dumating ka na. Mano po, Mami? Awaan ka ng Diyos. Ang daddy po? Nasa opisina pa. Katatapos lang po ng oras ko sa ospital. Kumusta po kayo, Mami? Okay lang ako. Walang problema sa akin. Ang asawa mo ang may problema. Mami... Kaya tinawagan agad kita sa ospital, pinapunta rito sa bahay para mapag-usapan natin ang problema niyo mag-asawa na idinaing sa akin ni Pia. Iyon ay ang problema niya sa iyo. Kung tutusin po, wala namang dapat problemahin si Pia sa akin. Napapabayaan mo raw siya. May mga pagkakataon po na hindi ko nagagampanan ng tungkulin ko bilang asawa niya. Pero hindi ko po yung sinasadya. Hindi ko po yun gusto. Kung ako lang po ang masusunod, gusto ko pong laging nasa tabi ng asawa ko para maibigay ko po sa kanya lahat ng mga pangangailangan niya. Pero hindi ko po matiis na hindi unahing gampanan ng tungkulin ko. Lalo na't may buhay na nasa peligro. Naiintindihan kita, Juan. Dapat maintindihan rin po ako ni Pia.
Sabi ko nga sa kanya, pagpasensyahan ka na niya't unawain. Dapat bago po ang lahat, unahin ko munang gampanan ang sinumpaan kong tungkulin. Juan? Mami, huwag po kayong mag-alala. Kapag may pagkakataon, sisikapin ko pong mapuna ng mga pagkukulang ko sa aking asawa. At sisikapin ko rin pong mapaintindi sa kanya ang trabaho ko bilang doktor. Pia? Pia, bakit ganyan ang ayos mo? Gulong-gulo ang buhok mo. Pati ang damit mo wala sa ayos. Dahil wala sa ayos sa buhay ko! Pia? Wala akong kwentang asawa, kaya pinababayaan mo lang ako. Hindi totoo yan. Totoo yan! Yun ang nararamdaman ko. Wala akong kwentang asawa para sa'yo. Wala! Wala akong kwentang tao! Wala! Pia! Pia, tama na yan! Tama na! Juan, huwag kang magproblema. Anak, maiintindihan din ni Pia ang trabaho mo bilang manggagamot. Mami, ilang beses ko na po siyang pinaliwanagan. Ilang beses na po akong humingi kay Pia ng pangunawa, ng dispensa, ng tawad sa mga naging pagkukulang ko sa kanya. Dahil po sa aking trabaho. Pero habang nagtatagal po, lalo po siyang nagiging iritable. Madalas wala siyang ganang kumain, hindi makatulog, malungkot, walang kibo at nanlulumo. At napakababa po ng pagpapahalaga niya sa kanyang sarili. Pasasaan ba't magbabago rin ang iyong asawa? Oo nga naman, anak. Lalo pa nga, at ikaw ang nag-aasikaso at nag-aalaga sa kanya. Ginagawa ko po ang lahat ng alam kong mga dapat kong gawin. Ang lahat para magbalik ang dating sigla ni Pia, ang dating pagiging masayahin niya. Pero kahit anong gamot, vitamins, at pangbakalma ang ibigay ko po sa kanya, patuloy at lalong lumalala ang mga negatibong pag-uugali niya. Pakiramdam ko po tuloy, wala akong silbing asawa. Walang silbing doktor. Juan, nakakatulong po ako. Nakagagamot sa sakit ng ibang tao. Pero hindi ko malunasan ang problema ng sarili kong asawa. Anong klase po akong doktor? Kakausapin namin ang daddy mo si Pia. papaliwanagan namin ang iyong asawa, anak. Huwag na po, Daddy, Mami. Salamat na lang po sa pagmamalasakit niyo sa akin. Pero ayaw namin magproblema ka, Juan. Gusto ka naming matulungan. Kayo ng iyong asawa. Naparito lang po ako sa inyo para maingat ko ang aking problema. Dahil pakiramdam ko po, puputok ang dibdib ko. Sasabog ang ulo ko sa naging problema namin ni Pia. Ayaw mo bang matulungan ka namin? Hindi ka ba naniniwalang makakatulong kami sa'yo? Hindi po sa ganun. Ayoko lang po na madamay kayo sa hindi magandang inuugali ni Pia. Magtitiis ka na lamang ba sa mga negatibong inuugali ng iyong asawa? Baka lalong lumala ang problema mo sa kanya. Hindi po, Mami. Daddy, sisikapin ko na lang pong maibigay kay Pia ang atensyon at panahon na hinahanap niya sa akin. Sana nga'y maunawaan ka ng iyong asawa. Sana nga'y malutas din ang problema mo sa kanya, anak. Mahirap magtrabaho na sa isip ay may gumugulo. Tama po kayo. Napakahirap, anak. Lalo pa sa kagaya mong doktor. Norma. Bakit parang nagulat ka? Himala yata. Narito ka sa bahay. Maaga ka umuwi. Paano hindi mapapaaga ang uwi ko? Maagang nasimot sa sugalan ng puhunan ko. Uy,
Alam ko naman kaya ka lang nagsusugal eh. Nagbabaka sakali ka na maibsan ng konti ang ating hirap. Buti alam mo. Pareho lang naman tayo. Hindi na ako umiinom. Kaya nga ikaw ang dapat pinagsasabihan ko ng Himalaya-ta. Dahil umuuwi ka na nang hindi ka susuray-suray at hindi ka amoy alak. Nagbago na ako. Oh, maniwala sa'yo. Totoo. Pansamantala lang yan. Dahil sa pagkakasakit mo, kaya ka tumigil sa pag-inom, sabihin mo. Pero kapag nagtagal na at maayos na ulit ang pakiramdam mo, sigurado ako na babalik ka na naman sa bisyo mo. Hindi na. Hindi na, Norma. Maniwala. Hindi ko sasayangin ang naging pangalawang buhay ko sa tulong ni Juan. At hindi na ako magbabalik sa masamang bisyo. Dahil may pagkakalibangan na ako. May trabaho na ako. Magtatrabaho ka na uli? Oo. Natanggap akong tagaliha doon sa inaplayan kong paggawaan ng mga bintana at pinto. Mababa lang ang sweldo pero pagtitsagaan ko. Pagsisikapan ko nang mailagay sa ayos ang buhay ko. Natin. Bert. Oh, okay ba sa'yo? Kawawa naman ang ibang nagiging pasyente rito sa ospital. May pag-asa pa sana silang magamot at gumaling. Pero hindi na naagapang magamot ang kanilang sakit. Dahil sa kawalan ng donor sa kanilang organ na kailangang mapalitan. At lalong nakakaawa ang kanilang pamilya na naiwan. Nakakadurog ng puso ang kanilang panagoy sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Nakakadurog ng puso. Iya, tuwing may namamatay na pasyente sa ospital, hindi ko matignan ang mga kamag-anak nilang nag-iiyakan. Awang-awa ako sa kanila na halos ikamatay rin nila ang pagkawala ng kanilang yumaong kapamilya. Na kung tutuusin, naisalba pa sana ang buhay ng pasyente kung may maagap lang na nag-donate sa kanila ng kailangan nilang organ. Kaya nga ako, kapag nawala ako, gusto kong i-donate ang lahat ng organ ko sa taong nangangailangan. Kahit hanggang sa pagkamatay mo, Juan, kapakanan pa rin ng ibang taong inaalala mo. Puro kapakanan ng ibang tao! Pia, nasabi ko lang naman sa iyo ang mga nakakaawang senaryo na nakikita ko sa ospital. Bakit kailangan sabihin mo pa sa akin yun? Dahil kung tutuusin, marami tayong dapat ipagpasalamat. Hindi tayo tulad ng iba na kahabag-habag ang kalagayan. Habang nasa ospital ka, puro ibang tao nang inaasikaso mo. Hanggang dito ba naman sa bahay, ibang tao pa rin ang inaalala mo? Ibang tao? Pia! Kailan mo kaya bibigyan ng pansin na may asawa kang nangangailangan din ng iyong pag-aasikaso at pag-aalala? Kailan pa, Juan? Kailan pa? Pia! Oh! Hello? Hello, Dr. Juan Crisostomo. Sino ito? Nick Melgar. May trip po ako sa isang pharmacy. Do I know you? No, hindi mo ako kilala. Pero pamilyar sa akin ang pangalan mo. Dahil sikat kang doktor, marami kang pasyente kumpara sa ibang doktor na kasama mo sa ospital. May paglilingkod ba ako sa'yo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Bibigyan kita ng sample na gamot at yun ang ibigay mo sa iyong mga pasyente. Oras na bumalik sila, yung mga gamot na yun ang ireseta mo sa kanila. Medyo may kamahalan ka na mga gamot. Sorry. Sorry? Ayaw mong kumita mula sa amin. Karamihan kasi sa mga nagiging pasyente ko mahihirap.
Kaya pinabibili ko sila sa butika na mura ang mga gamot. Generic. Para hindi sila mabigatan. Pero, Dr. Juan Crisostomo... Sorry. Pero nagdoktor ako, hindi para kumita, kundi para makapaglingkod. Maya, Norma. Aga-aga, ilalabas mo lahat ng kinain mo. Daig mo pa, naglilihi. Bert. Inihanda ko lang yung babaunin kong pagkain at lalakad na ako sa trabaho ko. Huwag ka kaya munang pumasok sa trabaho ngayon. Bakit? Tingnan mo dun sa lababo yung inilabas ko. Abi, dugo? Kanina, naramdaman kong wala akong ganang kumain. Nahihirapan ako sa paglunok. Tapos hindi ko mapigil ang... Norma, puro dugo ay sinusuka mo. O Pia, kumusta kayo ni Juan? Okay lang po, Mami. Wala kayong problema? Wala po. Pia, kaya ako na parito sa bahay niyo. Gusto kong makatulong sa paglutas sa problema niyo ni Juan. Mami, nung isang araw nang galing sa amin si Juan, malungkot na malungkot siya. Problemadong problemado. Hindi sa kanyang trabaho, kung hindi sa inyong pagsasama. Hindi mo raw maunawaan na kanyang trabaho bilang manggagamot. Kaya hindi mo siya kinikibo. Inaangilan mo, inaaway. Kasalanan po niya. Pia, naiintindihan kita. Natural lang na magselos ka sa ibang tao, na madalas siyang inaasikaso ng asawa mo. Hindi po ako nagsiselo sa ibang tao. Kung hindi, huwag mong pakitaan ng hindi magandang asawa mo. Huwag mo siyang awayin. Hindi biro ang mag-iisang doktor na gaya niya. Pagod na siya. Hirap na siya sa kanyang trabaho. Pero mas lalo raw nagpapahirap sa loob niya, sa isip niya, ang ginagawa mong masamang pagtrato sa kanya. Kaya habang nagkukwento siya sa amin ng daddy niyo, malungkot na malungkot siya. Napapaduha. Napapaiyak. Kaya naaawa ako kay Juan. Awang-awa ako sa kanya. Mami, nakikiusap ako sa iyo, Pia. Nagmamakaawa. Unawain mo ang trabaho ni Juan. Maawa ka rin sa iyong asawa. Maawa ka sa kanya. Maawa ka. Hayaan niyo, Mami. Hindi na po ako magiging problema ni Juan. Hindi na. Iya. Wala siya rito sa kwarto. Saan kaya nagpunta? Ano yung bumagsak? May kumalas ko sa banyo. Pia? Pia! Buksan mo itong pinto! Pia! 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 Pia, ano yung ginawa mo? Bakit ka nagbigti? Juan. Daddy, Mami. Mano po, Mami, Daddy. Kawang ka ng Diyos, Juan. Kumusta si Pia? Nakatulog na po siya.
Oh, Ligtas na siya sa peligro. Opo, Mami. Ay, salamat. Laking pasalamat ko po na nagising ako. At naagapan ko po siyang maisugod agad dito sa ospital. Bago po ako tumawag sa inyo. Juan. Daddy, nagpakadalubhasa po ako sa pagdodoktor, sa surgery. At marami na po ako natulungan. Mga nagamot na sakit. Mga nailigtas na buhay. Pero aaminin ko po, hindi ko kayang gamutin ang malamang na sakit ng asawa ko. May sakit si Pia? Meron po, Mami. Depresyon. Depresyon? Ang uri po ng sakit na hindi ko po napag-aralan. Kaya lalapit po ako sa alam kong makakatulong sa asawa ko. Sasangguni po ako sa isang psychiatrist. Tama ka, Dr. Juan Crisostomo. Ang iyong asawa ay may sakit na depression. Doktor? Pero huwag kang mag-alala. Ang sakit na depression ay nagagamot. Bilang isa rin pong doktor, nabigyan ko na rin po ang asawa ko ng medication. Hindi lahat ng taong depressed ay kinakailangang uminom agad ng gamot. May mga pagkakataon na kailangan lang ng pasyente, ng taong handang makinig sa kanya, na makauunawa sa kanya. Hindi rin makatutulong ang pagbaliwala sa nararamdaman ng isang taong nakakaranas ng depresyon. Tatandaan ko po yan, Doktor. Karaniwan na ang taong nagkakasakit ng depression ay kulang sa bonding ng pamilya, kulang sa masasayang mga nakakasama, at kulang sa pagdarasal. Pagdarasal? Yes, Dr. Crisostomo. Dasal. Malaking maitutulong ng panalangin sa taong dumaranas ng depression. Ang hindi kayang lutasin ng tao ay malulutas ng Diyos. Sabi nga ni Jesus, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest." Tumahan ka na, Pia. Naiintindihan na kita. Ako man ang lumagay sa katayuan mo, magdaramdam rin ako. Magiging mapaghanap. Magsiselos. Kung hindi ako ang priority ng taong dapat nag-aasikaso at nagmamahal sa akin. Pero kung nagkulang man ako sa'yo, kung napabayaan man kita sa mga nakaraang araw, hindi dahil mas pinahalagaan ko ang aking trabaho kaysa sa'yo. Nagkataon lang na natutok ang atensyon at panahon ko sa hangaring makatulong at makapagligtas ng buhay ng aking kapwa. Pagtulong at pagliligtas ay pinagpapatuloy ko pa rin bilang pagtupad sa sinumpaang kong tungkulin. Pero lagi ko namang isinasaalang-alang ang kapakanan at pangangailangan mo bilang asawa ko. Huwag mo lang uuliting tangkain na tapusin ang buhay mo. Dahil hindi ko kaya mawala ka sa akin, Pia. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Ano, Juan? Ulcer? Opo, Inay. Yun po ang naging resulta ng mga pagsusuri sa inyo rito sa ospital. Dahil po siguro madalas na malipasan kayo ng gutom. At palagi pa kayong naggagamot ng sarili nyo. Umiinom kayo ng kung ano-anong gamot na hindi naman inireseta ng doktor sa inyo. Nagkaroon po ng sugat sa inyong bituka. Nagkaroon po kayo ng peptic ulcer. Juan. Inay, kailangan seryosohin niyo po ang pagpapagamot at pag-inom ng mga gamot.
Dahil kapag nagpatuloy po ang pagdurugo ng inyong ulcer, maaaring maging sanhi po ito ng inyong kamatayan. Dr. Almar Galero? Yes, Dr. Juan Crisostomo. Ako nga. Ang kaklase mo sa medical school 6 years ago. Nasa ibang bansa ka na pala. 3 years na. Pero kahit ilang taon pa lang ako rito sa abroad, marami na akong naipundar. Kaya sinikap kong makontak ka. At para magkasama tayo. Gusto mo akong makasama sa ospital na pinagtatrabahuhan mo? Oo, tama ka. Dahil kailangan dito ng doktor na nakatapos ng mga kursong kagaya ng tinapos mo. Almar. Juan, malaki ang kikitain mo rito. And I assure you, sa 1 o 2 taon lang na pagtatrabaho mo rito, baka katumbas na 10 taon na bubunuin mo riyan sa ating bansa. Salamat na lang, Almar. Salamat na lang? Wala sa plano kong magtrabaho sa ibang bansa. Kahit mababa lang ang sweldo rito, okay na sa akin. Ang mahalaga sa akin, makapaglingkod ako sa aking mga kapwa Pilipino, lalo na sa mga mahihirap. O, taya pa! Taya pa! Ito pa, O, sige pa, taya! Taya ako na, nandiyan na. Mama, nagdagan mo, taya pa! Inay? Totoo pa lang sinabi ni Itay. Ikaw pala. Narito na naman kayo sa sugalan. Ikalalabas nyo lang po sa ospital kahapon Hindi ba? Sabi mo, maglibang-libang ako. Opo. Mamasyal kayo paminsan-minsan. Kumain sa labas. Ito ang paglilibang na gusto ko. Inay. Pabayaan mo lang kung saan ako masayawan. Para hindi tayo magkaroon ng problema. Inay, kayo rin po ang inaalala ko. Baka dahil sa pagsusugal nyo, madalas naman kayong malipasan ng gutom. Baka pati pag inom nyo ng gamot, makaligtaan nyo. Hindi. Akong bahala sa sarili ko. Inay. Sige na. Baka masayang lang po ang pagpapagamot nyo. Taya. Baka dahil sa bisyo nyo, ay lumala pa ang sakit nyo. At magkaroon pa kayo ng ibang sakit na delikado. Norma, ito yung sinweldo ko sa loob ng isang kesenas. Ayos to, Bert. Ayos talaga. Yan. Ayos talaga yan kung hindi ka na magbibisyo. Nabutan mo lang ako ng sinweldo mo. Iba na agad yung tumbok ng pananalita mo. Baka 1 punta mo lang sa sugalan. Ubus na yung inientrega ko sa'yo. Oy, Bert. Hindi ko pinakikialaman ng bisyo mo, ha? Hindi na ako umiinom. Huwag mong pakialaman ang pagsusugal ko. Hindi na ako nagbibisyo dahil mahal ko pa ang buhay ko. Kulang ang araw ko kung hindi ako makakapagsugal. Maaari ka naman magbago kung gugustuhin mo. Bakit ba marunong ka pa sa akin? Pwede ba magbago ka na? Para rin sa kabutihan mo. Oy, mahiya ka nga sa sarili mo. Hindi bagay ang mga sinasabi mo sa gaya mong dating sugapa sa alak. Mahiya ka nga, oy! Ikaw ang mahiya sa sarili mo. Mahiya ka kay Juan. Ginagawa niya lahat para matulungan ka, para mailigtas ang buhay mo. Pero lahat ng pagod at hirap na sa pagtulong at paggamot sa'yo, binabaliwala mo. Sinasayang mo dahil sa pagiging sugapa mo sa sugal. Oy! Kung itong inintrega mo sa akin ang ipinagpuputok ng butsi mo, ayan! Hindi ko kailangan ng pera mo, ayan! Makakapagsugal ako kahit sa sariling diskarte ko! Buisit ka! Sige! Magsugal ka hanggang gusto mo. Pero tandaan mo, kapag nagkasakit ka uli dahil sa katigasan ng ulo mo, pababayaan na kita! At sasabihin ko kay Juan na pabayaan ka na rin. Ang hirap mong pagbawalan sa sugal! Tigas ng ulo mo! Tamaan ka sana ng kidlat! Norma, tinamaan ka ba ng kidlat? Ano, Pia? Pagod ka na? Hindi pa, Juan.
Pia! Sino? Mami at Daddy ah. Oo nga. Narito rin pala kayo mag-asawa. Mami, Daddy, mano po? Kawan Bless kayo po. ng Diyos, mga anak. Bless po, Mami, Daddy. Kawan kayo ng Diyos. Madalas po kami rito ni Pia tuwing umaga. Basta po hindi umuulan o umaambon. Papaaraw po kami. Nagja-jogging. Tama po. Ito po ang pinaka-banding namin mula nang lumabas siya sa ospital. Ay, mabuti naman. Mabuti po talaga sa katawan ng nag-exercise at naaarawan. Ang sabi mo nga, Juan, kaya naparito rin kami ng mami mo sa lugar na maganda ka mong mag-exercise. Magja-jogging din po kayo? Maglalakad-lakad lang, Pia. Oo, hindi na namin kaya mag-jogging. Sige po, Daddy, Mami. Sasabay na kami ni Pia sa paglalakad nyo. Okay. Oo nga po. Para sabay-sabay tayo. Para masaya. Okay, mag-walking na tayo. Bert. Oh, Norma. Ba't parang namumutla ka? Sumasakit na naman ang tiyan ko. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Baka madalas ka na namang malipasan ng gutom dahil sa pagsusugal mo. Ayan na. Sumasakit na naman. Sumasakit na naman ang tiyan ko. May nalabas pa ako sa banyo. Anong... Tingnan mo. Dugo? Oo, Bert. Pag-upo ko kanina parang tubig na lumalagas-lagas sa katawan ko. Ang dugo. Maraming dugo. Lalo yata lumala ang sakit mo. Tumitindi ang kirot ng tiyan ko. Norma. Napakasakit, Bert.